Dito na binubuo yung mga raw materials into a finished product. Number 3, outbound logistic. Ito na yung pagpapadala sa mga customers ng maayos at mabilis para maging satisfied sila. Number 4, marketing and sales. Dito na tayo magpapakilala or kukumbinsi na natin yung mga customers na bumili ng ating produkto. Dito na papasok yung promotions, advertisings, at pagpepresyo. Number 5 is service. Ito yung pagbibigay ng suporta natin sa mga customers. Dito, kasama rito yung pagpapagawa, pagpapagawa, customer service, at yung pag-refund kung kinakailangan. Importante na maganda ang service natin para bumalik yung mga customers. Support activities, procurement. Dito, inaalam natin kung saan ba tayo bibili. Kailangan natin makahanap ng magandang suppliers para kalidad yung mabili nating materials. Number 2, technology and development. Dito na papasok yung research and development para makasabay tayo sa makabagong teknolohiya. Tapos, paraan para mas maganda ang yung paggawa natin. Dapat lagi tayong updated sa mga latest innovations. Number 3, yung human resources management o HR. Ito na yung pag-train, pag-hire, or pag-manage natin sa mga empleyado. Kailangan din natin sila alagaan para maging motivated sila at mas lalo pa nilang galingan sa kanilang trabaho. Number 4, infrastructure. Ito yung sistema ng infrastruktura kung saan tatakbo yung ating business. Mahalaga na maganda yung sistema ng ating maganda yung mahalaga yung sistema ng natin para maging smooth yung operation. Kasama na rito yung financial, accounting, and legal at iba pa. Value chain analysis. Ito po yung sinusuri ng isang kumpanya, yung produkto na lang hanggang umpisa hanggang dulo. Kailangan po to para malaman po ng isang kumpanya kung saan ba yung mas maapekto or saan pa mas mapapaganda yung produkto na yun. Ito po yung tatlong halimbawa na value chain analysis. Ang una is technology industry. A social media company use data analytics to target advertise to the specific user segment. Ginagawa po ito para malaman po ng companies kung saan po ba patok yung product nila. And service industry po. Ginagamit naman po ito para malaman po or ma-hire yung high net worth client or sila po yung mga may kayang bumili sa servisyo na yon. Ang manufacturing industry naman po, ginagawa naman po ito para maiwasan yung mga aksaya or mabawasan yung waste sa isang produkto. Price is what you pay, value is what you get. Ibig sabihin, hindi lang dapat tayo tumitingin sa kung ano ang binabayaran natin. Dapat tinitignan din natin kung ano yung nakukuha natin. Minsan, kung ano pa yung mas mahal, yun yung nakakakuha tayo ng benefits. Kumbaga, dapat matalino tayo sa pagpili. Kumbaga, hindi rin dapat tayo matipid. Dapat, hinahanap din natin yung value for money or worth it na bilhin. So now, let us now discuss about the comparative advantage and the differential advantage. So when we say comparative advantage, ito yung mga company na nagbibigay ng mga mas mababang produkto at mas mabilis. Like for example, yung China country. I know naman alam naman natin na pagdating sa mga essential needs and other needs natin is made from China. Kasi nga, yung China, parang meron silang mababang pricing pagdating sa mga product. Like for example na lang, based on my own experience. Pag umorder ako through Shopee ng mga phone cases, merong minsan 18 pesos and free shipping and
made from China siya. And for differential advantage naman, ito yung from the word itself, difference. Like for example na lang, iPhone. Alam naman natin na madaming smartphones na ngayon, pero top list pa din yung iPhone dahil sa kakaiba niyang features, camera quality, and pricing. Ayun. How to improve the value chains. Consider your value proposition. Dapat inaalam din natin kung ano ang nagpapaiba sa ating mga competitors. O kaya dapat kung bakit dapat bilhin ng customers yung produkto or serbisyo natin. Dapat inaalam natin ito bago tayo magdesisyon kung paano i-improve yung value chains natin. Value chain analysis, dito yung hakbang ng pag-aanalisa natin sa ating value chain. Dito inaalam natin kung saan pa tayo pwedeng mag-improve. Halimbawa, pwede nating pagandahin yung kalidad ng ating produkto. Align with competitive advantage. Yung value chain natin, kailangan nating i-align sa ating competitive advantage para sa mas lalo pa tayong maging competitive na mas mapamura pa yung mga presyo natin kumpara sa kanila at mas magbigay pa tayo ng mas magandang serbisyo. Ito po yung dalawang common competitive advantage is, ang umpisa is low-cost provider. Ang low-cost provider po, binabawasan ng isang kumpanya ang kanilang gastos, pero nandun pa rin po yung high quality ng isang produkto. Pero mabebenta po nila ito with low price po. Ang example po dito is Amazon. Tapos yung specialization naman po, ito naman yung company create a unique service or a product po para magkaroon po ng magandang epekto po or maganda pong sa customer po. Ang example po scenario dito po is Jollibee po. Suki po ako sa Jollibee kasi po maganda po yung serbisyo nila. Tapos medyo mura din po yung mga pagkain po. Tapos maganda pa po yung quality na pagkain po. Kaya nagisuki po ako ng Jollibee po. Ito po yung example po ng specialization po. So, what is supply chain? So, from the word itself, supply, so definitely nagsusupply ito. Halimbawa na lang, sa supply chain, halimbawa na lang mga fast food restaurant. So, syempre, sabihin na natin, each restaurant, meron silang mga supplier ng meats, chicken, and mga burger patty. It's like that. And ayun, it's more on about supply. Examples of supply chain, clothing industry, we have raw materials, cotton synthetic fibers, suppliers, farms, chemical manufacturers, textile mills, garment factories, distribution, transportation companies, retail, stores, online retailers, and end customer consumers. Importance of supply chain. Ensure the product availability. Yung product availability, dapat laging ready to avail siya tulad ng mga soft drinks sa tindahan. Laging hinahunt ng customers kaya hindi nawawala. Reduce costs and delays. Binabawasan ng supply chain ang costs and delays para mas maganda ang serbisyo. Tulad nung pag nagdi-delivery tayo, iniiwasan natin yung mga delays para hindi nagagalit yung customers. Improves efficiency. Ang supply chain ay ini-improve ang negosyo ini-improve ang efficiency ng negosyo mas pinapabilis at mas pinapaganda. Ito. Enhance customer satisfaction. Pag maganda ang produkto, maayos at legalidad, masaya ang customers. And that's